Phase 1. Aking nilarawan, pinagmulan ng iyong kalungkutan. Now we're in the second phase, man! At ito'y nakalaan sa iyong mga nakakasalamuha at nasaan ka sa kasalukuyan. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga taong nasa paligid at sa kung saan ka nakalugar. Kaya, tell me who your friends, and I'll tell you who you are. 3GS. Third generation supremacy. Battle Rap Authority, yun ba ang inyong concept? Maging grupo ng may malulungkot na childhood memories na nakadevelop ng inferiority complex. The more, the merrier! Kaya kung sino-sinong baguhang tulongges ang tinatarget nyong prospect. Every outing, trauma bonding, mga loser na tanging goal ay mag-dominate sa mga contest. You left Mariveles to join 3GS because you think that fame, money, bitches are here. Then suddenly, nung ikay dumating, panay sunog bag at bagong kaululan lang din nag-appear. Mas pinili mo mga kilalang squatting pagkat di mo naisip na si Gerald ay magkakakarir. Now you witness how he's succeeding. Putangina mo, balik Mariveles ka na ulit. Eh di, banding na naman kayong muli ng yung parang JD. Pag yung bayan nyo nasa lanta, picture, sabay post sa FB habang nanlilimos sa madla. Mga nagmamakaawa na lalaki ng ngiti sa pagmumukha habang naliligo sa tubig ng baha. Mga squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadirit, nakakabwisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nagpapakaastig pag-iisip 3GS drip, mga formang baduy ang postura. Mga buraot, sagig, panay, pagpapasagip, mga produkto ni Anigma. Tangina, huwag niyo nga sisihin yung 3GS. Bakit mo kantangan na yung Lika? Tangina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Tingnan mo nga kanilang ginagawa. Mga influencer na walang alam, nagpapakalat ng kamangmangan. BDS na squatting, mahirap na anti-poor. Ano yan? Duality of man. Mga nabubuhay sa di malamang dahilan. Ultimo prinsipyo at paninindigan kinalilituhan. Mukhang mga walang balak, tigilan kanilang paggagamitan. So we're here at the end of Akata Battle Rap Trails. And I just have to do this only for the sake of my beloved fan base. I don't even care anymore if this league is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I'm into inner peace already at ayoko na sanang mag-produce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, hindi ako makarelate. Umuwi na lang ako na aking energy drain and for me to recover, I need to rest ng isang linggong straight. Kaya wala na akong pake kung after nito ako inyo na ipa-deport. Lift up kadiri kayo and there's so much evidence to support. Pero kahit ganon, let's give credits to Arik na siyang todo nag-effort. At kayong mga hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. I feel disgusted every time I'm watching this game.
You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. Kaya malamang, edad 40 ka na, bumabattle ka pa rin. Tatanda ka sa eksena pagkat ito lang ang kaya mong gawin. You already surrendered your life to Enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty porn. Flip top, I'm done! Paalam sa lahat. Masyado nang mababa ang amat sa akin ng battle rap, kaya akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Papunta na tayo sa exciting part. Senior versus Apex, pustahan na naman! Sunugan ng pera hanggang sa yung bulsa, walang laman. Yung ganyang galawan, puro lang katangahan dahil sugal sa labanan ang ugat ng dayaan. Si Enigma, paano nyo naloko? Yung flip top, ginawa nyong monopolyo. Yung liga, naging negosyo. Napupolitika, nabibili yung boto, yung may-ari, yung financer, yung mga judges, magkakasosyo. Flip top, kayo na rin gumagawa ng sarili nyong lapida. Totoo naman yung mga banat ni Akata, masakit lang yung pagkakasabi niya. Buhay ito pinaka-source. Pues kung saan ka kumakain, dun ako tumatae. Wak as fuck, mahina. Isa kang putang inang dork. Pinagtatanggol mo lang si Enigma kasi takot kang mawalan ng work. Tingin mo talaga dito, Chong, maayos na karir? Porket ikay naging kampiyon / employee of the year. Isipin mo, para lang ikay labis na sumaya, ginawa ka pang profile picture ng kumpanya. Ito naman si Gunggong, tuwang-tuwa naman kahit na yung iyong pagiging champ, parang J-Black lang, hindi ramdam, walang ni isang may pakialam. Wala kang pinagkaiba sa talent, nakapalit lang ay shoutout. Para sa water refilling, tinabla mo isa buhay at mas pinili mo blackout. Tapos ngayon yung iniisip, PSP naman gagawin mong backup. Porket ramdam mo na rin na yung flip top malapit ng mabankrupt. Oh, ano? Sa akin yung sisisi? Dahil sa nagawa kong paninira? Kasalanan ko ba kung yung naging papel ko kontrabida? Tapos hindi nyo maamin na kayo itong mga pabida ang totoong dahilan kung ba't yung liga humina. 10 years ago, yung eksena nag-explode, talagang damang, kaboom. Kaso yung momentum nag-load nung may mga indigents na sa VIP room. Dati yung mga laban sobrang ganda. Piniperata, binibenta bilang DVD. Nung lumabas inyong mga pagmumuka, di na kinopya kasi naging literal pang bangketa yung quality. Yung 19 battles, pandemic, tinawag niyang praning yung mga tao, gawa-gawang sakit lang daw kanyang kinokondena. Tapos nung nasa sunugan ka na, sasabihin mo dahil sa flip-top nagka-COVID ka? Tanginan to, mga para lang makapanira, naging believer ka bigla. Gago, di ka nawalan ng panlasa, ang nawala sa'yo hiya. Pagkatapos ng laban mo kay Masta, may poison ka pa, bakit hindi ka nagsalita? Tangina, sa flip-top daw nakuha yung COVID, pero doon pinakalat sa kabila. Wanna know why? Kasi yun yung mga reason kung bakit yung sunugan ay nagka-interest. You're against number 1 league at kanila mismo yung na-witness. Yung motibo at yung hype sapat na para sila ay mag-invest. Nagtitrigger ka ng competition, healthy ka sa business. Ang ina. Tinatawag niya kaming battle rap slave kanina pa. Pero kami pa talaga? Ilang libo lang dinagdag ng sunugan sa TF mo, masaya ka na. Pinagsisigawan niya sa sunugan, sa kumu, na yung kinikita niya sa flip-top barya habang nagtatrabaho ka para sa 2 kumpanya, tanga! Ano? Sino ngayon ang most use? Ikaw. Pero tuwan-tuwa ka kasi ikaw ang bida.
Astang savior ng sunugan habang sinasalba yung kabilang liga. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3G, Sisinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuhan o kahit kaninong liga ka pa pumila, flip top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito. Ano? Laban niya kay Apok. Sinadya niyang i-trigger si Apok nang idamay yung uprising sa verso niya. Ang dami mong sinabi, nirebatan ka lang ng eto ka. Di ba? Tanginan to, atapang atao porkit abound si Raawat. Okay lang kahit mukha siyang tanga. O ba't ngayon hindi mo tinitesting yan sa papalagan ka, ano? Ha? Suntukan tayo? Ha? Oh, that's what I'm talking about. He's always waiting for that opportunity. Nung sinabi ko siyang sasampalin ko siya, mukha agad pinansalo. Nung hinamon ko ng suntukan, sagot agad, tara ano. Basang-basa kita, tarantado, wag ako. Alam kong nag-aantay ka na lang ng papatol sa'yo. Kasi pag sinapak ko to ngayon, kinabukasan sikat siya. Sabay hashtag Akata Effect yung mga bobong fans niya. Eto, nagtuturo ng daan palabas ng depression. Naghahanap lang to ng damay. Pinagsisigawan yung peace of mind habang nagpaparami ng kaaway. Tangina kung sino-sino dinadamay para lamang kumonekta. Yung hindi kayang abutin, dinadaan sa pagprotesta, bistado na rototorepa. Wala kang karapatang magreklamo kung ikaw mismo yung problema. Tangina sa mga nanamantala ng init, hindi nyo na magagamit to. Kung taging kasiraan lang ng iba ang siyang nagiging kabig nyo. Pwes ako naman magtatanong, Apex, sana maging tapat ka sa narito. Tama pa rin ba si Akata o mali mga sinabi mo? At yan ang sagot sa tanong ni Apex na si Enigma, paano nyo naloko? Ano? Speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal. Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS ka galit, kaya Enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ano, idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Ano, idol? Battle tayo minsan. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Galit sa pustahan at sugal kasi ugat daw ng dayaan. Para lamang magpa-hype. Alright, trending. Bakit sa mga content at music video mo nagpo-promote ka ng online betting? Tapos nung ahon, galit na galit ka pa kay Toyo. Pero nung binenta ni Lip yung sulat niya, benta na daw pati kanya. Panay ang pagmamaasim mo sa may Toyo, tapos sasawsaw ka din pala. Ay sus! Eto, sinabi mo mismo kay Sinyo. Yung mga gawain natin ay salamin natin dahil binabaling natin yan sa ibang tao. Talaga, bro? Pagkatapos mong sabihin yan kung ano-anong pambibintang kay Enigma ginawa mo. Yung prinsipyo mo parang ang labo. O baka naman may ibang kahulugan. Tinira mo flip-top dahil pa sa dayaan o gusto mong humatak ng audience kasi kala mo magtatagal pa yung kumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sa sunugan parang hinagisa ng molotov. Iniwanan ka ng kumo nung kumo konti na nanonood. Tapos gigil na gigil ka pa naman. Tapos yung saya biglang pinalitan ng bad trip. Hoy! Unang-una, wala ka doon kung yung offer ng kumo hindi tinanggihan ni Arik. Ano? Awit? Sabay lapit? Sa PSP? Magic! Pibus, ingat naman sa mga pinapasok, huwag ka masyadong pabaya. Isipin mo nga,
Kung kay Enigma nga nagawa niya yun, sa'yo pa kaya? Eh paano kung mabadibag ko to dito? Ano sasabihin mo? Nakapusta mga hurado? So paano na? Gagawa na naman siya ng kasinungalingan at kasiraan na ang pinakadahilan lang ay natalo siya. Natatalo din ako. Sa battle, sa tournament, kahit sa tunay na buhay, di na bago sa akin. Pero kahit kailan ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo yun ang hindi ko gawain. Gusto mo mag-champion? Gusto mo mag-champion? Ang sisihin ng ibang tao sa pagkatalo ko, di ko gawain. Gusto mo mag-champion? Yan ba ang hangarin? Pues ito ang payo mula sa akin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung ayaw mo matalo, huwag ka nasasali.